ikaw ang limelight ngayon at ikaw, sa'yo nakapokus ang buong social media ngayon, alam ko, may mga nag-interview na sa'yo na sinasabi na ginagatasan ka ng ibang mga vlogger o kaya naman sinasamantala. Totoo yun. Totoo yun. Sa totoo lang, napapansin ko, totoo yun, sinasabi nila. Except dun sa vloggers na nagpasikat talaga sa'yo nung una. Yung nagpakilala talaga sa'yo sa social media at nagpakilala talaga sa madla. Except yun ha, kung sino man yung Poncio Pilato na yun. Alam ko, naiintindihan kita dahil sa sobrang bait mong tao, hinahayaan mo lang. Ang sinasabi nila at sinasabi mo din na okay lang, give and take kami. Binavlog nila ako, yung tindahan ko, yung restaurant ko, binavlog nila, kaya mas lalo akong sumisikat. Siguro, yung unang-unang nagpasikat sa'yo po, pwede pa. Pero nowadays, yung mga nagva-vlog sa'yo ngayon, na araw-araw nandyan na halos nakatira sa'yo, at ikaw na laman ng content nila sa page nila, hindi na yun tama, diwata. Hindi na, pananamantala na yun sa'yo, Day. Tapos sinasabi nila ng ibang tao na okay lang yan. Mas lalong sumisikat ang Diwata's Paris Overload kahit sinong vlogger ang pumunta dyan, keme-keme, ganun-ganun. Hindi. Ikaw ang nagpapasikat sa kanila kasi ikaw ay sikat na. Love, joy, and peace mga ka-101. Ayan, so nagbigay ng reaksyon si Madam Kilay, no? Na nasa abroad, okay? Patungkol dito kay Diwata, and it's about sa mga vloggers na halos yan na yung content nila araw-araw. Ako aminin ko nakailang punta na ako doon. Pero punta lang, kain, picture-picture, yun yung ginagawan ko. Pero not everyday nandun ako. Unlike doon yung nakikita ako na grupo ng mga vloggers doon na nandun na talaga. Okay, so okay, ano ba ang pahayag ni Diwata? Sabi ni Diwata, it's okay kasi binavlog nila yung aking business and at the same time, napopromote nila, 'di ba? Yung mga ganon. Maliban doon sa ibang mga vloggers na pumupunta doon para siraan si Diwata. Okay, so I think it's okay, no? Ito kasing si Madam Kilay, ito yung ugali ng isang Pilipino na una-una, sakim, madamot, walang konsiderasyon sa iba, no? Akala mo kung andun na siya sa taas, no? Pinanggalingan niya. Madam, nanggaling ka rin sa wala. Nanggaling ka rin sa 10 yung followers, 1,000 followers, 2,000 followers. You grow. Ano ba ang ginagawa mo nag-i-start ka? 'Di ba? Ang dami mo rin mga content na mga reaction videos using other videos for your content. So, anong tawag mo doon? Alam mo, normal lang yan. Sa social media, kahit malalaking networks, kung sino yung trending, yun talaga ang pupuntahan para maging topic. Alam mo yan, di ba? May utak ka naman, di ba? Unless lang kung talagang gasili yung, galanggam yung utak mo. Huwag mong ipareha sa'yo si Diwata. Kasi si Diwata, alam ni Diwata yung walang-wala. No, nanggaling si Diwata sa walang-wala. So, naiintindihan niya yung kahit pa paano, nakakatulong siya dyan sa mga vloggers na nagko-content, no? Ako wala akong, I have nothing against sa mga vloggers na nandyan. Kahit matulog sila dyan, wala namang problema yun eh. It's normal kasi trending yung isang tao. And for Diwata, mas maganda ngayon kasi nga mas lalong nag-i-spread ang kanyang tawag nito parisan, 'di ba? Yung kanyang business. So I think it's okay. Hindi lang kasama doon yung syempre yung mga vloggers na pupunta diyan, katulad dun sa babae, katulad dun sa iba dyan na nagko-comment na kung ano-ano. Yun yung mga vloggers na yung intention is hilain si Diwata. Pero I think yung mga vloggers na nandyan, ang gusto, kahit pa paano nakakatulong niya. Tama yan si Diwata, nakakatulong sa kanila kasi nagpo-promote. Pero yung sinasabing ginagatasan, hindi naman ginagatasan yun. Kasi hindi naman sila humingi ng pera kay Diwata, and at the same time, pag nandyan sila, saan ba sila kakain? Diyan din sa parisan ni Diwata. So kahit pa paano, and hindi naman yun basta lang. Bakit yung mga vloggers yung iba, lalaki na rin ng mga subscribers, 100,000, 200,000 subscribers. Yung iba dyan, may million na. So, mas yung hindi pa nakakakilala kay Diwata, once na kinontent nila yan, mas lalong nai-spread, mas lalong naging curious yung mga tao to check out yung tawag nito, yung Paris Overload ni Diwata. So I think walang problema 'yon, no? So dito kay Madam Kilay, wag mo masyadong ipakilala yung sarili mo na ganun kakadamot, ganun ka-greedy, ganun anong tawag noon, yung selfish, di ba?
Ganun, wag mong idamay si Diwata, wag mong ipareha si Diwata sa'yo. Ang lahat, no? Ang lahat merong high peak ng kasikatan and bumababa po yun. Ganun, no? It's a normal. Normal po yun. Kahit sinong superstar, no? Lahat ay may hangganan. Everything has an end. So, it's normal. So, habang meron kang opportunity for Diwata, it's his it's a opportunity for him para tulungan yung mga ibang vloggers. And hindi lang, wag mo nang isipin na vloggers sila. Isipin mo lang kapwa-tao. 'Di ba? Yun yung kay Diwata. Kaya nga itong si Madam Kilay, lason. Lason ng isang vlogger na madamot at sarili niya lang iniisip niya. So, ito hindi dapat tularan, dapat to i-unsub kasi siya ang ugaling bulok ng isang Pilipino, no? Na hindi dapat po ganun ang mga Pilipino. Tama lang yan, nakakatulong ka sa mga kababayan mo. Tama lang yan na isipin mo na yung mga vloggers na yan, nag-inspired, humahanga kay Diwata, ginagawa nila inspirasyon, no? And given na kumikita ako nga, nagba-vlog ako diyan pero yung mga Facebook ko, yung mga views niya is 5,000 lang, ganyan. And yet, wala namang problema. O yung sa TikTok, may mga million views nga, pero wala ka namang earnings doon. And yet, nandun pa rin, tinatackle natin, no? Pero, it's just a matter of consideration and tama yung malinis yung yung isip mo na yung tinitake ni Diwata as hayaan mo sila kasi natutulungan nila ako, 'di ba? Wala naman silang hinihingi sa akin para sabihin na ginagatasan. That's a harsh word, no? To say, no? To use kasi hindi naman yun ganoon ang sitwasyon. So, yun lang. Ito hindi siya magandang example si Madam Kilay.